issue po ngayon yan, Ginoong Pangulo. Yan po ang pinagtutuunan ng pansin ngayon sa mga tinatawag po nating first world countries po ngayon. Meron po silang tinatawag na alternative medicine. Alam naman po natin, kilala naman po natin yung itong mga first world countries na to, na nasa kanila na po talaga ang technology, ano? Sila na po talaga ang pinaka masasabi nating advance po. Lalo-lalo na po pagdating po sa medical, ano? Pero makita naman po natin dito na doon po sa mga grabing sakit. Ito po, yung mga sakit na talaga pong tinatawag natin na minsan hindi na po talaga curable, ano? Talaga pong naghahanap po sila ng mga alternatibong medisina na hindi po makapagpapasama pa doon sa kalagayan noong pasyente. Kasi meron pong mga gamot na ibibigay po, halimbawa po, kailangan ng pain reliever ng isang, sabihin na lang po natin, yung nag-undergo ng chemotherapy. Masakit po ang katawan niyan. Sobra po ang nararamdaman niyan na nasa kanya na po lahat. Nagsusukayan, masakit ang katawan, nanghihina. Lahat po yan dinagdadaanan ng isang tao na merong sakit na cancer. Yung pong binabanggit ng ating pinunong mayorya. Opo. Na kapag niresitahan po yan ng ibang mga medisina na tinatawag po natin na itong mga medisina ito ay synthetic, hindi naman po natural ito, sa unang dose, pangalawang dose, tatlong dose, 4 na dose, yan po ay nakatutulong sa kanila. Pero, pag ito po ay matagal ng proseso, ito pong mga binibigay na mga synthetic, pag sinabi po natin synthetic, ito po ay gawa-gawa sa chemical. Ano? Ito po ay nakapagdudulot na ng marami pang sakit na nakaduktong na dun sa sakit niya. Kaya po itong marijuana, ito pong cannabis, opo, hindi na po ito. Alam niyo po, wala pa pong, ito po ay napatunayan na po. Ito po, pagka nag-research po kayo, magsasabi po talaga dyan, na ang cannabis po ay walang side effect. So, doon po sa mga may debilitating na mga sakit, napakaganda po para sa kanila na doon po sa nararamdaman na nilang sakit ngayon, wala na po silang mararamdaman pang sakit na pwedeng idulot nung ininom nila na may side effect. At ito po, dito po pumapasok ang cannabis. Kasi po, Ginoong Pangulo, sa records po talaga, hindi po talaga maganda talaga yung mga naibibigay na synthetic drugs, katulad po ng morphine. Bibigyan ka ng morphine, bibigyan ka ng Demerol, bibigyan ka ng fentanyl. Itong mga drugs po na ito, pag ito po ang binigay sa pasyente, imbis na nakakatulong po tayo, lalo po tating ang pasyente ay lalo pong napapasama. Kaya dito po pumapasok po sa first world country, dito po na-introduce po ang medical cannabis po. Opo. Very, very clear po, Mr. President. That's why I'm zeroing on Section 4, medicalization of cannabis. It's written here, to treat, alleviate a qualified patient's debilitating medical condition. Ang ibig pong sabihin po nito, pag hindi debilitating, hindi acute, hindi severe, hindi chronic, ay hindi ka qualified. Kasi po... Kasi nakalagay po dito, para qualified ka, yung napag-usapan natin na malubha. Opo. So pag hindi malubha, yung ang nararamdaman mo medya-medya lang, pasumpong-sumpong lang, hindi ka qualified. Hindi po. Kasi po, ganito po yun, Ginoong Pangulo. Ang cannabis po kasi, dalawa po siyang klase. Para po malinawan po ng ating mga kababayan, ganito po yun. Meron po tayong tinatawag na food supplement ng cannabis. Ito po yung CBD. Ito po, ang CBD po, ito po yung walang psychoactive effect. Ibig sabihin po ng psychoactive effect, wala po itong amats, hindi po ito happy-happy.
ito po yung tinatawag lang natin na food supplement lang po siya, na ito pong CBD, Ginoong Pangulo, ito po ay katanggap-tanggap na po sa mga bansang Japan, bansang Australia. Hindi na po ito kailangan ng prescription dahil hindi po ito, wala po itong psychoactive effect. Ito po, ginagamit na po ito ng mga taong may arthritis, yung mga taong hindi po makatulog. Yan po yung mga tinatawag po natin na hindi debilitating na mga sakit. Yung pong mga debilitating pong sakit, diyan po pumapasok ang medical cannabis. Kasi po yung medical cannabis, dito na po yung pumapasok yung psychoactive effect. Meron na po siyang parang epekto po. Hindi po siya maihahambing, kasi magkaiba po talaga ang psychoactive effect ng fentanyl, ng morphine, ng demerol sa cannabis. Malayong magkaiba po talaga. Pero, dahil meron po siyang psychoactive effect, dapat po siya talaga prescribe. Opo, Mr. Opo. President. Meron po talagang mga professional doctors na talaga pong nakakaalam at nag-aral, nabigyan po ng seminar, galing po ang seminar na gusto po natin, magaling po ang magtuturo niyan sa Canada, sa Israel, sa Prague, yung pong meron na po talagang mga experience sa medical cannabis. Sila lamang po ang pwede pong magbigay po ng prescription doon po sa mga meron pong matatawag po nating tuloy-tuloy na karamdaman. Oh, Opo. yes, thank you, Mr. President. I just note that the words qualified patients debilitating medical condition has been repeated over and over again in the proposed measure. In fact, line 14 of page 2, that's section 3 of the proposed measure, mentions qualified patients debilitating medical condition. Line 28 of section 4 mention the same phrase. The same is true with the other sections laid down in page 5, debilitating medical condition, line 15. So, ang tanong ko po dito, sino po ang magdidetermine ito? Yung pasyente mismo, doktor, o yung nagbebenta ng cannabis? Sino po ang magsasabi na qualified ka kasi itong sakit mo ay debilitating? Opo, ano po yan? Ang gusto po natin, katulad po ng best practices po ng mga pinuntahan po nating bansa na meron na po silang medical cannabis, yun, gusto po natin na ahalintulad po natin sa kanila dahil sila po ay may experience na po at sila po ay handang mag-share po sa atin ng kanilang best practices po nila. Ang lalabas po niyan, ito po yun, dito po sa debilitating medical condition refers to a condition that is severe, persistent, and seriously affecting the patient's strength and ability to function and carry on most of daily living activities as identified and included in the good clinical practice to be formulated and developed by the Philippine Medical Cannabis Authority. Ito po yung gusto natin na i-create. Opo, At ito po yung i-establish po yan nung itong akto na atin pong ginagawa. At siyempre po, ang magdi-distinguish po kung sino po yung may debilitating na sakit, yung pong ating pong ititrain na mga doktor. Opo. Tama po, Mr. President. Subalit, dito po sa Section 6, ito ngang Philippine Medical Cannabis Authority na nabanggit nyo, Your Honor, Opo. wala naman po nakalagay dito na sila po ay mag-i-issue na, sila po mag-a-adapt ng Comprehensive Cannabis Medicalization Plan, mag-i-issue ng rules and regulations, at yung nabanggit ninyong good clinical practice, etc., etc. Subalit, wala naman po nakalagay dito, Your Honor, if I am correct, na sila dapat ay doktor. Sila po ba ay doktor o... Kasi hindi ho nakalagay dito na doktor sila. Baka ma-appoint dito ay hindi doktor o pwede po bang ibang profesyon na nandito? Kasi napakalalim po ng kanilang tungkulin and this will affect not just the health of the patient
but even the medical profession. So, bakit po kaya walang doktor ditong kasali, Mr. President? Kung babasahin po natin ng panukala, malinaw po dito, Ginoong Pangulo, na nasa under po sila ng Philippine Medical Cannabis Authority. Ito pong Philippine Medical Cannabis Authority, ito po ay katulad po ng nabanggit natin, ito po ay halintulad na po natin sa ginagawa po nila sa ibang bansa na nagkagawa na po ng medical cannabis. Ito pong mga ito, composed po ito. Binubuo po ito ng mga profesional na yung iba po galing sa DOH, galing po sa iba't ibang ahensya na meron pong kinalaman po sa medical talaga. Pero yung pong mag-a-assess ng pasyente, dapat po professional po itong mga doktor. Talaga po mga doktor po ito na bibigyan po talaga natin ng masusing pag-aaral para po malaman po nila kaagad kung ano po yung mga naisagawa ng mga tinatawag po natin evidence-based. Kasi ang atin pong panukala, Ginoong Pangulo, ito po ay evidence-based. Tayo po ay pinayagan, tayo po ay naatasan ng Senado na makapunta po tayo sa mga bansa na meron na pong medical cannabis. At yun po, pinag-aralan po natin talaga kung paano po natin gagawin talagang safe ang pag-prescribe po ng medical cannabis. At ito naman po, hindi naman po din bago po sa atin na ang atin po mga doktor ay nakakapag-prescribe naman po yan ng morphine, nakakapag-prescribe po ng Demerol, nakakapag-prescribe po ng fentanyl. Kaya meron na rin po namang sinusunod. Meron na pong sinusunod na alituntunin at mga patakaran. Yun lamang po, siyempre, dito po sa ating panukala, ay mas mahigpit po tayo. Mr. President, kaya nga po, will the good sponsor agree that perhaps during the period of amendments, itong Philippine Medical Cannabis Authority ay lagyan natin ng mga doktor, mga espesyalista. Kasi kung mapapalagay po dito ay hindi doktor, at sila po ang magre-regulate sa mga practitioners, sila po mag-i-issue ng permit, baka po magkaroon ng komplikasyon dahil ito po ay patungkol na sa health. So, rather than just have an advisory committee on medical use of cannabis composed of some medical professionals, under pa ito ng Department of Health, bakit dito po sa Philippine Medical Cannabis Authority ay hindi natin gawin na yung authority mismo ay should be headed by a physician as well as other medical practitioners also coming from the academe para sa ganun po, synchronize na po pagdating dito sa advisory committee kasi itong Section 7, advisory committee, advisory lang po yun. Talaga ang magpapatakbo nito ay si Philippine Medical Cannabis Authority. So, with a good sponsor agreed that perhaps during the period of amendments, we might as well include the medical professionals to play a role in this authority, Mr. President. Napakalaking karangalan po para sa inyong lingkod ang tumanggap po ng amendment po galing po sa inyo, Senator Professor Tol Tolentino. Salamat po, Mr. President. And I see, Mr. President, a provision here, the Section 22, the authority of the Philippine Medical Cannabis Authority to enter premises. Ano po ito? Will this be similar to a raid? Opo. May, nakalagay po dito ha? Opo, ito to ensure compliance with this act, the PMCA may at all times enter every building, every room, enclosure, or premises occupied for cultivation, production, sale, manufacture, and to inspect. Hindi ho kaya may mga nilalabag na tayo dito, Mr. President, na mga constitutional provision kasi pag ganito po hindi kaya kailangan ng search warrant o kailangan ng court order kasi ito pwede nang pasukin, no? Baka Di po. baka wala na hong alam nyo pagpapasukin ng isang pribadong lugar talagang may mga constitutional rights na pinoprotektahan, ika nga, Manso, Mrs. Castle.
So, paano po kaya ito? Will you be willing to have this amended to make it more constitutionally compliant, Mr. President? Kasi parang nanre-raid na kahit anong oras, oh. Kahit anong araw, kahit alas 2 ng umaga. Wala ng court order. Opo, ganito po kasi yun, na-formulate po ito. Ito po kasi ang practice, ang best practice po nila sa bansang Israel. Opo. Sa Israel po kasi, ang nagbibigay po ng lisensya para ikaw ay makapag-cultivate, ikaw ay makapag-produce, ikaw ay makapag-deliver sa mga pharmacy, ay ang kanila pong cannabis agency. So sa atin po, kung ito po ay papasa, yung PMCA po, siya po ang nagbibigay ng lisensya at siya din po ang pwedeng talagang mag-inspect. At ito pong mga ganitong klase po kasi na meron po tayong cultivation na dapat po talaga anytime pwede pong pasukin dapat po talaga ng PMCA para makita po na wala po talagang anomalya sa loob. Talaga pong kumpleto lang po tayo sa safeguard. Kasi tandaan po natin na Ginoong Pangulo, ito pong medical cannabis, gusto po natin talagang medical lang. Hindi po talaga siya magamit sa anumang bagay na may kinalaman po sa addiction. Kaya po gusto po natin sana makopya na kung ano po yung ginagawa po ng mga bansang pinuntahan natin, magawa po natin kaagad. Kasi sa akin naman pong palagay, dahil sila naman yung nagbibigay ng lisensya, so anytime pwede po silang mag-inspect. Opo, pero hindi naman po raid. Wag naman po raid na may mga ano lang po, talaga inspection lang po siya talaga. So, Mr. President, siguro during the appropriate time when we amend this measure, siguro, papayag po ba kayo? Will you be willing to have this representation, infuse some amendments that would make this really constitutionally exact? Siguro po yung pagpasok sa mga premises, may oras. But again, Opo, siguro po, Mr. office President, hours po. Mr. President, medyo, kasi ito, yung preparation is a very wide term. Yung po bang nagpe-prepare ng mga ingredients, kasama na rito. So, ang worry ko lang po, Mr. President, this might be subject to abuse. Halimbawa po, merong isang, wag naman natin sabihin na malikot ang isip na PMCA, sinamahan ng ibang gustong mang-raid, pasukin yung isang lugar, o PMCA kami, labas nyo yung mga ginagawa nyo ditong fake na walang permit. Diba? Subalit, iba naman yung kanilang pakay. So, we want to avoid this, Mr. President. That's why we can still refine Section 22 if the good sponsor would allow us to do the same. Opo, isang karangalan po ating Professor, Senator Tolentino. Isa pong karangalan na magbigay po kayo ng inyong amendment po. Opo, and then Mr. President, siguro po bago I will not be finishing my interpellation, that perhaps other members of this chamber would interject. Ito po Section 24, Mr. President. This is a blanket, it would appear as a blanket authority to be exempt from civil and criminal liability. Tingnan niyo po itong Section 1, no? Section A, letter A. The certifying physician is exempt from civil and criminal liability for issuing written prescriptions stating that the physician's personal opinion, etc., etc. But Mr. President, they undertook a Hippocratic oath na talagang gagawin nila nung sila ay maging doktor na tama at tapat ang kanilang pagpapataw ng medical opinion. So ito, pag nagkamali, okay lang. Kasi exempt sila, criminal liability, civil liability, walang damages. A qualified patient for using medical cannabis in the dosage and form of treatment is also exempt. So, kung ang allowed sa iyo, halimbawa, baka malayo ito, 5 milligrams, ang kinuha niya ito, 50 milligrams. Exempt pa rin siya.
Nandito na po yun sa prohibited acts po, Ginoong Pangulo. Opo, pero Opo. dito po, an authorized representative for assisting a registered patient, siguro ito, nurse or what, for possessing not more than the exact dosage, o lampas-lampas, o needed by a qualifying patient, exempt pa rin. O yun naman licensed medical cannabis industry player and their personnel na nagdi-dispense, nagmamanufacture under this act ng cannabis, kung merong kung merong violation, exempt pa rin. Yung yung national government agencies. And now, I will ask the good sponsor, involved ba ho dito yung mga iba, yung mga PIDEA, Opo. Dangerous Drugs Board, kasama rin po sila? Opo, party po natin sila. Oh. So dito, pag meron din silang ilang violation, exempt din sila.